Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon naman po ang tatalakayin natin ay Kabanata 17, Panahon ng Salubungan ng Kanluran at Silangan. Noong nagsimula ang mga kanluranin na maglayag sa ibayong dagat at maghanap ng mga bagong lupain, naghudyat ito ng simula ng malawakang pagbabago sa lahat ng lugar sa kanilang narating. Nakasalamuhat nila ang iba't ibang tao na may iba't ibang kultura. Ang karanasang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa mga taong kanilang naengkwentro. Mga motibo ng paglalayag at pagtuklas. May tuturing ang ika-15 at ika-16 na dantaon sa Europe na panahon ng pagka-eksperimento at kasiglahan. Ito ang panahon ng Renaissance kung kailan ang mga tao ng Europe ay tumiwalag sa mga makalumang panahon at tradisyon at nagsimulang magsaliksik ng mga bagong kaalaman sa iba't ibang larang. Ito rin ang panahon ng Reformation na nagtakda ng pagbabago ng pagkakahanay ng mga estado sa Europe ayon sa kanilang relihiyon at pagpananampalataya. Ito rin ang nagbigay inspirasyon para maituro ang kanilang relihiyon sa mga bagong lupaing kanilang natagpuan. Ito ang panahon kung kailan ang mga estado sa Europe ay naging makapangyarihang puwersa sa pandaigdig politikang nagsulong ng kanilang interes. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga pang-ekonomiyang motibo. Isa sa pinakamahalagang salik na nagtulak sa mga ekspedisyon ng pagtuklas noong ika-15 at ika-16 na dantaon ay ang pananasa para sa ginto at pilak ng mga European. Sa harap ng maraming digmaan noon sa pagitan ng mga bansa sa Europe, lubhang kaakit-akit na mapunong muli ang kanilang kaban sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong pagkukunan ng ginto at pilak. Dahil alam nila ang kapangyarihang militar ay nakasalalay sa kapangyarihang ekonomiko, naging malinaw sa kanila ang pangangailangang makahanap ng mga bagong lupaing maaaring magbigay sa kanila ng kayamanan. May mga manlalakbay na European ang nakarating sa silangan tulad ni Marco Polo. Ang inuwi nilang mga kwento tungkol sa kanilang mga nakita sa kanilang paglalakbay ay gumising sa imahinasyon ng mga European hinggil sa kagandahan at kayamanan ng silangan. Nakadagdag pa rito ang mga kwento ng mga lumahok sa Crusades sa pakikipaglaban nila sa mga Muslim. Nakarating sila sa gitnang silangan at nagdala ng mga kwento sa kanilang pagbalik hinggil sa magagarang kagamitan kanilang nakita. Ang kwento ng El Dorado ay makabighani sa imahinasyon ng mga European. Tungkol ito sa isang haring sinasabing naliligo sa isang ilog na ginto. Ang lahat ng ito ay nagpaalab ng pagnanasag maglunsad ng mga ekspedisyon ng pagtuklas noong panahong iyon. Noong 1453, bumagsak ang Constantinople sa mga Ottoman Turk. Isinarado nito ang rutang pangkalakal sa silangan. Ang mga Venetian lamang ang makagamit ng mga rutang ito dahil sa kanilang magandang relasyon sa mga Ottoman Turk. Dahil dito, nakontrol nila ang kalakalan sa silangan. Ang Venice ay naging isa sa pinakamayamang syudad sa buong Europe noon. Ang pagnanasang buwagin ang monopolyong ito ng Venice ang nagtulak sa mga bansa sa Iberian Peninsula o Spain at Portugal na maghanap ng mga bagong ruta patungo sa silangan na hindi daraan sa mga tradisyon ng mga rutang dumaraan sa Constantinople. Noong ika-16 na dantaon, ang mercantilism ang naging pangunahing sistemang ekonomiko ng mga bansa sa Europe. Ito ay batay sa teorya na ang kapangyarihan ng isang bansa ay nasusukat sa dami ng ginto at pilak sa kaban nito. Ang susunod naman ay ang motibong panrelihiyon. Lubhang niyanig ng Protestant Reformation ang katatagan at pagkakampante ng simbahang Katoliko. Habang lumalaganap at dumami ang mananampalataya ng simbahang Protestante, lumakas ang paninindigan ng simbahang Katoliko na kailangan nilang mapalaganap ang Katolisismo sa mga bagong tuklas na lupain. Ang pagnanasang makapagligtas ng mga kaluluwa ay nagsilbing isa sa pinakamahalagang dahilan para maglayag sa iba yung karagatan at tumuklas ng mga bagong lupain ang mga European.
Sa katotohanan, ang krus ay nagsilbing isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng panunupil. May pagkakataong tila mas makapangyarihan pa ito kaysa sa espada. Ang nagtatag ng kauna-unahang kolonya sa New England at New Plymouth sa Massachusetts na kilala bilang Pilgrim Fathers ay mga English Puritan na tumakas sa persecution. Matatandaan ang paglaganap ng Islam noong ika-7 taon patungong silangan at kanluran hanggang ang malaking bahagi ng Spain ay nasakop. Nahinto lamang ang patuloy na pagtulak ng mga Muslim sa kanlurang Europe noong natalo sila ng Persa ni Charles Martel sa Battle of Tours noong 732 CE. Ang Reconquista ay inilunsad ng mga Katolikong Spanish upang mapaalis ang mga Muslim sa kanilang kaharian. Noong 1492, nagtagumpay ang mga Spanish at nabawi muli ang kanilang lupain mula sa kamay ng mga Muslim. Pinatibay nito ang pananalig ng mga Kastila sa kanilang tungkulin ang ipagtanggol ang Kristyanismo at ito ang naging isa sa pinakamahalagang mithiin ng paglalayag at pagtuklas ng mga bagong lupain. Dito, nakaugat ang kanilang paniniwala na mayroon silang karapatang moral na isulong ang pananakop ng mga bagong tuklas na lupain sa ngalan ng Diyos. Ang susunod naman ay ang motibong pampolitika. Ang tunggalian sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa sa Europe ay isa sa pinakamahalagang motibong nagtulak sa kanila upang bigyan ng puhunan ang mga ekspedisyon ng paglalayag sa ibayong karagatan para tumuklas ng bagong lupain. Nais nilang maipakita ang kanilang lakas at pangingibabaw sa nabigasyon, lakas pandagat at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang walang katumbas na kayamanan na maaaring makuha mula sa mga bagong tuklas na lupain ang nagsilbing isang malakas na insentibo upang maglunsad sila ng kani-kanilang ekspedisyon ng paglalayag at pagtuklas. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga pamamaraan ng pagtatag ng imperyo. Lubhang napakahalaga ng mga makabagong pamamaraan natuklasan at naimbento hinggil sa paggawa ng mga barko sa pagtatag ng imperyo sa ibayong dagat. Mahalaga na ang mga barkong ito ay may kakayahang manatiling matatag at makakamamaniobra sa harap ng malalaking alon at malakas na hangin. Noong ika-15 taon, ang Caravel ang nagsilbing pangunahing barko na nagdala sa mga European sa malalayong landas. Pagdating ng ika-16 taon, ito ay napalitan ng galyon. Ang mga barkong ito ang nagbigay sa mga European ng kalamangan sa larangan ng paglalayag sa anumang dako ng daigdig. Napaunlad ng mga European ang mga instrumentong ginagamit sa nabigasyong inimbento ng mga Muslim na manlalayag tulad ng kompas at astrolabe. Ginamit ang mga ito upang magmasid at magkulkula ng posisyon ng mga bituin. Naimbento ang sextant na ginagamit sa pagsukat ng mga angular distance upang maobserbahan ang taas ng mga bituin para maitala ang kanilang latitude. Lalo pa itong napahusay ang kakayahan ng mga European na magtakda ang kanilang mga daraan sa ibayong dagat. Lumikha ng isang map projection si Gerardus Mercator noong 1519 to 1594 na palapad. Malaki ang naitulong nito sa mga navigator na matukoy ang kanilang lokasyon sa mapa nang higit na tama habang sila ay naglalayag. Sa ganitong pamamaraan, naging mas maligtas at mas mabilis ang paglalakbay sa dagat. Nang dumating ang ika-16 na taon, napahusay rin ng mga European ang kanilang mga sandatang ginagamitan ng pulbara tulad ng kanyon, muskets at rifles. Ito ang nagbigay sa kanila ng kalamangan sa larangan ng firepower sa harap ng kahit na sinong grupo.
Ang pagtatag ng mga joint stock company na nagsama-sama ng mga kapital ng ilang mga ngalakal ang nagbigay sa kanila ng kakayahang punduhan ang paggawa ng mga barko, bayaran ng mga tauhang kakailanganin at bumili ng mga probisyon para sa matagal na paglalakbay na mangyayari. Ang susunod naman ay ang Spain at Portugal. Matatagpuan sa Iberian Peninsula ang dalawang estadong nanguna sa paglalayag at pagtuklas ng mga bagong lupain sa ibayong dagat noong ika-15 dan taon. Ang Spain at Portugal ay nasa pinakamalayong lokasyon sa mga tradisyonal na ruta ng kalakalang nag-uugnay sa kanluran at silangan. Ang susunod naman ay ang mga ekspedisyon ng mga Portuguese. Sa pangunguna ni Prince Henry noong 1394 to 1460 na kilala rin bilang The Navigator, naglunsad ang Portugal ng mga ekspedisyong naglayong wakasan ang monopolyo ng mga Muslim sa kalakalan ng gintong nagmumula sa Afrika. Nagtatag sila ng mga trading posts at mga kuta una sa baybayin ng Guinea at sa kalaunan sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Afrika hanggang sa silangang bahagi nito. Noong 1487, nakapaglayag si Bartolomé Diaz sa pagligid ng Cape of Good Hope at sa pinakadulo ng timog ng kontinente ng Afrika. Narating naman ni Vasco da Gama noong 1498 ang India sa pamamagitan ng paglalayag paikot sa Cape of Good Hope na natuklasan ni Diaz. Si da Gama ang nagdala pabalik sa Europe ng mga halimbawa ng mga produktong nagmula sa India na lalong napaigting ng pagnanasa ng mga European para sa mga kagamitang ito. Ito ang simula ng pagtatag ng trading post sa baybayin ng India noong 15,000s. Nakarating sa Brazil si Pedro Alvarez Cabral at inangkin niya ito sa ngalan ng Portugal. Ayon kay Alfonso de Albuquerque, ang gobernador ng India, dapat na itong mga trading post ang magsilbing base sa pagkontrol sa Indian Ocean at hindi ang mga inland territory. Batay rito, pinasimulan ng Portugal ang pagtatag ng trading empire. Isa itong imperyong nakasentro sa kalakalan at suportado ng kawing-kawing na mga trading post sa mga piling lokasyon sa buong mundo. Ang susunod naman nating tatalakayin ay patungkol sa mga paglalayag ng Spain. Si Christopher Columbus noong 1451 to 1506, isang manlalayag na Italian ang nagbukas ng daan para sa paglalayag at pagpapalawak ng kapangyarihan ng Spain. Siya ang naglunsad ng kauna-unahang pagtatangkang makatuklas ng ruta patungo sa silangang sa pamamagitan ng isang pagkunlurang paglalakbay sa lawak ng karagatan ng Atlantic. Sa tulong ng suportang ibinigay ng Hari ng Spain, tumulak si Columbus mula sa Palos, Spain at noong 1492 nakarating sa isla na pinangalanan niyang San Salvador. Noong panahong iyon, paniwala siya nakarating na siya sa Asia. 4 na beses pa niyang inulit ang paglalakbay patungo sa Amerika na nagbigay daan sa pagkakilala sa lahat ng pangunahing mga isla sa Caribbean. Dahil matagal na panahong lingid sa kaalaman ng mga European ang kontinente ng Amerika, tinawag nila itong New World pagkatapos na maipaalam ng ekspedisyon ni Columbus na mayroong palang kontinente roon. Marapat na bigyang diin na una ni Leif Erikson, isang Viking, na makarating sa Hilagang Amerika kaysa kay Columbus. Ang lugar kung saan siya nakarating noong 1000 CE ay tinawag niyang Vinland na ngayon ay kinilala bilang Newfoundland. Noong 1519, nasakop ni Hernando Cortez ang imperyo ng mga Aztec sa Mexico. Lubhang napakahalaga nito para sa Spain dahil sa yaman nito sa ginto. Naitala sa mga dokumento kung paano na ipagpalit ng mga Spanish ang kanilang mga suklay at kutsilyo para sa mga tipak-tipak na ginto mula sa mga Aztec.
Noong 1532, natalo ni Francisco Pizarro ang imperyo ng mga Inca sa Peru na nagbigay naman sa Spain ng isa sa pinakamalaking mina ng pilak sa lugar na iyon. Noong 1511 natawid ni Vasco Núñez de Balboa ang Isthmus ng Pamana at noong 1513 namataan niya ang kalawakan ng karagatan ng Pacific na tinawag niyang South Sea. Noong 1519, pinondohan ni Charles V, hari ng Spain, ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong 1480 to 1521 upang humanap ng direktang ruta patungo sa Moluccas sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga pamaraan ng imperyo. Dalawang magkaibang paraan ng imperyo ang umusbong noong panahong iyon. Ang isa ay pagtatag ng trading empires at ang isa naman ay ang pagtatag ng settlement empires. Ang dalawang ito ang nagsilbing modelo para sa iba't ibang bansa sa Europe na makilahok sa paligsahan sa pagpaparami ng kanilang mga kolonya sa ibayong dagat. Ang trading empire ay binubuo ng kawing mga trading post na itinatatag ng isang bansa sa mga piling ruta para masuportahan ang pagkakalakang interes nito sa partikular na mga lugar sa mundo. Sa kabilang dako, ang settlement empire ay may pamahalaang kolonyal na pinangangasiwaan ng mga European. Karaniwan, ang gobernador at ang pinakamataas na tagapaglingkod sa burokrasya ay mga European. Kontrolado nila ang kapangyarihang sibil at militar. Ang panghuli nating tatalakayin ay patungkol sa ang pakikilahok ng Dutch, French at English sa paligsahan para sa mga kolonya. Dito muna tayo sa mga interes ng Dutch. Nakamta ng Holland ang kasarilan mula sa Spain noong 1581. Itinatag nito ang United Provinces of the Netherlands. Naging mahalaga ang papel na ginampanan ng Holland sa kalakalan at pananalapi na sa Europe dala ng maganda nitong lokasyon, kabilang ng mga maritime powers sa Hilagang Atlantic. Noong umpisa, ang Holland ang namamahagi ng mga produkto na nanggagaling sa mga kolonya ng Spain at Portugal sa kaibayong dagat sa buong Europe noong ika-16 na taon. Subalit, sa pagdating ng ika-17 na taon, nagsimula na ang Holland na makilahok sa direktang pakikipagkalakalan sa mundo. Ang susunod naman ay mga interes ng French. Ang katayuan ng French noong panahong iyon ay naiiba sa mga bansa sa Iberian Peninsula, pati na rin sa Holland at England. Bilang isang bansang sumisikat ang kapangyarihan sa Europe, madalas itong sangkot sa mga digmaan sa iba't ibang bansa para sa iba't ibang dahilan. Dahil dito, hindi nabigyan ng atensyon ng mga French ang pagsulong sa pagtatag ng imperyo sa ibayong dagat. Subalit, ito ay nagbago sa ilalim ng Louis Vuitton XIV. Itinuturing siyang bilang hawaran na isang absolute monarch. Kinuha niya si Jean-Baptiste Colbert na magsilbing ministro na pananalapi sa kanyang pamahalaan. Si Colbert ang nagtulak sa France na makilahok sa pagkuha ng kolonya sa ibayong dagat. Ang interes ng France sa Amerika ay naisulong sa paglalayag ni Jacques Cartier noong 1491 to 1557 na nagbukas sa Newfoundland, St. Lawrence at Montreal. Si Samuel D. Champlain noong 1567 to 1635 naman ang nagtatag sa Quebec. Lalo pang pinalaki ng France ang interes nito sa Amerika sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga taniman sa iba't ibang isla ng Caribbean, kabilang dito ang Martinique, Haiti at Guadeloupe. Dito naman tayo sa mga interes ng English. Nahuli ang England sa pakikilahok sa paligsahan para sa kolonya kung na ihahambing sa mga Spanish at Portuguese. Noong panahon ni Elizabeth I, masasabing ang kanilang pagsubok sa pagtatag ng imperyo ay limitado sa piracy. Ang privateer ay mga pribadong barkong armado at kinukombisyon ng estado upang atakihin ang mga barko ng kalaban. Ibinigay ng mga privateers sa estado ng kanilang pinaglilingkuran ang anumang mga produkto at kayamanang kanilang nakumpiska at nasamsam.
Si Sir Francis Drake noong 1540 to 1596 ang pinakatanyag na privateer na naglilingkod para kay Elizabeth I. Liban sa kayamanang naihatid niya para sa reyna ng England, dalas ng kanyang paglalayag, nagawa rin niyang makaikot sa buong daigdig. Pumangalawa siya sa ekspedisyon ni Magellan na nakaikot sa daigdig. Ang kahalagahan ng pagtatag ng imperyo. Sa pamamagitan ng mga trading post na itinatag ng mga bansa sa Europe noong ika-15 hanggang ika-17 na taon, napalawak nila ang kanilang ugnayang pangkalakalan sa India. Ito ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong direktang makikipagkalakalan dito. Naiwasan nila ang paggamit sa mga Arab na mga ngalakal bilang tagapagmagitan. Dahil dito, ang ugnayan sa pagitan ng Kanluranin at mga Asian ay naging limitado lamang sa pagpapalitan ng mga produkto. Hindi nito lubhang naapektuhan ang kanilang kultura. Sa panahong ito, ang integridad ng kulturang Asian ay napangalagaan. Kinilala at iginalang ng mga Kanluranin ang taglay nitong kayamanan at kadakilaan. Dahil dito, maaaring masabing hindi lubhang malaki ang naging apekto ng mga trading empire sa mga bansa sa Asia sa larang ng kultura at pamumuhay. Limitado at pansamantala ang naiwan nitong bakas. Sa kabilang dako, malaki naman ang naging epekto ng settlement empire sa mga lugar kung saan ang mga ito ay tinatag. Dahil na rin sa katangian ng settlement empire, hindi maiwasang ipalaganap ang mga European ang kanilang sariling kultura sa mga teritoryong kanilang pinasok. Ito ang nagbigay daan sa walang pakundangang pagwasak sa lokal na kultura lalong-lalo na sa mga Native American. Ito po si Prichio Belidis po ang iyong reporter for today. Bye-bye!